Gayunpaman ay nakaramdam pa rin si Carter ng matinding selos ng mga oras na yan sa kanyang dibdib. Ngunit pinili na lamang niya na itago yun at hindi pinakita. Pero hanggat iniisip niya na makikipagkita ito sa ina ni George, ay may hindi siya magandang nararamdaman. Dahil sa pag-iisip nito, bigla na lamang ulit hinila ni Carter si Jocelyn at mabilis na bumaba ang kanyang ulo at hinalikan ng punong tenga nito. Hindi naman inaasahan ni Jocelyn ang gagawin nito, kaya bigla na lamang namanhid ang buong katawan niya. "Carter, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ko!" Ibinaba pa ni Carter ang halik sa kanyang leeg hanggang sa tuluyan na niya itong bitawan sa wakas. "Tara, ihahatid na kita." Nang marinig naman to ni Jocelyn ay bahagya siyang natigilan. "Hindi na kailangan, ako na lang mag-isa at hintayin mo munang makalabas ako bago ka sumunod ng mga ilang minuto," bili niya rito. Paanong hindi alam ni Carter ang dahilan kung bakit nito sinabing mga yon? Alam niya na natatakot ito na makita ng mga kasamahan nito na lalabas sila sa isang bakanting silid ng magkasama. Mabilis naman siyang tumango at pagkatapos ay hinaplos ang buhok nito. "Okay, sige. Lumabas ka na at susunod na lang ako," sabi niya rito. Mabilis din naman na lumabas na si Jocelyn doon. At ilang minuto nga lang ay lumabas na rin siya at kung si Jocelyn ay bumalik na sa trabaho nito, siya naman ay pumunta na sa kanyang silid upang magpahinga. Pagkatapos ng shift niya, tatawagan na sana niya si George para magtanong dito tungkol sa pagbisita nila sa ina nito. Ngunit paglabas pa lamang niya ng department nila ay hinarang na siya kagad ng isang kasama niya. "Jocelyn, may naghahanap sa'yo na poging lalaki," sabi nito at pagkatapos tinuro niya kung nasan si George na naghihintay na pala sa kanya. Mabilis naman niyang inunat ang kanyang mga kamay para batiin to. Sinulya pa naman siya ng kanyang kasamahan at pagkatapos si George at ilang sandali pa hindi na niya napigilan na magtanong. Doc, napakagwapo naman ng boyfriend mo. Bakit mo pa siya tinatago? Napakatagal na namin siyang gustong makilala. Pero bakit ayaw mo pa siyang ipakilala sa amin?" Sabi nito sa kanya. "Kung boyfriend ko lang siya, ipapaalam ko yun sa lahat Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Pagkatapos lang nitong sabihin niyon ay may ilan pang lumapit sa kanila na kasamahan niya. "Oo nga, Doc, napakagwapo nga niya at kung ako sa'yo, naku, hindi ko na siya itatago pat magiging proud ako sa kanya." Dagdag pa sabi ng isa. Sa mga sandaling iyon ay isang mataas na doktor ang dumating at narinig nitong usapan nila at pagkatapos ay sumali na rin sa usapan nila. "Inggit lang kayong lahat kay Dr. Cruz. Gayunpaman ang kanyang kasintahan ay talagang gwapo," sabi naman ito. "Oo nga, inggit na inggit talaga ako sa'yo at kailangan mo kaming imbitahin sa kasal niyo kapag kinasal kayo," sabi muli ng isa pa. "Oo nga, wag mo kaming kalimutang imbitahin," dagdag pa ng isa. Lahat ng mga tao doon ay nakatingin sa kanya na may ngiti at ni hindi man lang niya nakuhang tumanggi o ni magpaliwanag sa mga ito. Basta inisip na lang kaagad ng mga ito na boyfriend na niya kaagad si George. Ibubuka pa lamang sana ni Jocelyn ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit ang mga mata ng mga ito ay punong-puno na ng inggit habang nakatingin sa kanya. "Kaibigan ko lang siya at hindi ko siya boyfriend," sabi ni Jocelyn rito. Gayunpaman ang mga nurse na naroon na hindi naniwala sa sinasabi niya at iniisip ng mga to na mahiyain lang siya para ipakilala ang boyfriend niya. Walang silbi ang paliwanag niya sa mga ito kaya wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang sumuko na lamang. Ilang sandali pa ngay nagpaalam na siya sa mga ito at pagkatapos naglakad na patungo kay George, ngunit nang nasa harap na siya nito ay medyo kinakabahan pa rin si Jocelyn. "George, wait lang," sabi niya rito. "Bakit?" tanong naman ito sa kanya. Huminga ng malalim si Jocelyn. "Di ba sabi mo bibisitahin natin ang mommy mo ngayon? Dahil may sakit siya at pupunta ako doon bilang girlfriend mo. Di ba dapat may dala akong nakakahiya naman kung pupunta ako doon na wala man lang kadala-dala?" Tanong niya rito. Unti-unti namang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi nito. "Huwag kang mag-alala, handa na lahat at kailangan na lang ay magpunta tayo," sabi nito sa kanya. Sige," mabilis naman nasagot nito sa kanya. Pagdating nga nilang dalawa sa lobby ng ospital ay may dala na sila kaagad. Tinignan ni Jocelyn ng magandang gift box sa kanyang harapan at lalo siyang napahanga. "George, mukhang handang-handa ka talaga. Dahil dyan, kung magpapakasal ka man sa hinaharap, ay tsak na magiging napakaswerte ng mapapangasawa mo." Napaisip naman bigla si George at pagkatapos napabulong sa kanyang isip na kung may gusto man siyang babae ay walang iba kung hindi siya yon.
Gayunpaman tila may nakabara naman sa kanyang lalamunan at ang mga salitang iyon ay sadyang napakabigat para sa kanya na sabihin. Ang regalong inihanda ni George ay hindi masyadong mahal, ngunit hindi naman nagmumukhang mura sa unang tingin at ito ay maingat na pinili at inihanda galing sa puso nito, kaya nga napaka-special nito. Nang malapit na silang makarating sa pintuan ng ward, ay medyo kinakabahan pa rin si Jocelyn. Tumigil siya at pagkatapos ilang beses na humugot ng malalim na hininga. "Hindi ka ba kinakabahan?" tanong sa kanya ni George. Kinakabahan, syempre. Pagkatapos lamang niyang sabihin iyon ay bigla na lamang niyang naramdaman ng paghawak ni George sa kanyang kamay at napakainit ng palad nito. Saglit naman natigilan si Jocelyn pero dahil sa naisip niya na magpapanggap nga pala silang magkasintahan at normal lang naman na magkahawak ang kamay ay hinayaan na lamang niya ito. Nahawakan ng kamay niya habang naglalakad sila papasok ng silid. Pagkapasok nila sa loob ng silid ay parang ganun din ang eksena noong pumunta sila sa bahay nila George. Sa maluwag na silid ay nakitang nakahiga ang ina ni George sa hospital bed habang nakaupo naman sa tabi nitong ate ni George at ang kapatid nitong bunso. Nang makita nila si Jocelyn na may daladalang regalo at si George na hawak ang kamay niya ay pare-parehong natutulala ang mga to. Dahil doon ay biglang nahiya si Jocelyn at tiyang hiya dahil sa mga tingin nito sa kanya. Bahagyang namulang kanyang mukha at halos manginig pang kanyang mga kamay. Samantala, marahil naramdaman ni George na medyo tense siya, ay bigla na lamang pinisil nitong kanyang mga kamay at tila naging hudyat nito yon sa kanya na magsasalita na ito. Ilang sandali pa ay tumingin ito sa ina nito. "Mommy, nandito kami ni Jocelyn para makita ka." Sabi nito at ilang sandali pa ay nahulog ang mata nito sa magkapatid. Medyo natatakot siya dahil sa mga tingin niya sa kanila. Sabi nito sa mga to, mas mabilis namang nakabawi ang bunso nitong kapatid. Samantalang ina naman ni George ay gulat na gulat ang buong pagkatao nito. Dahil nga sa sakit nito ay medyo maputla ang mukha nito, ngunit maganda pa rin. Nang bumagsak ang mga mata nito sa magkahawak na mga kamay ni Jocelyn, at George ay unti-unting sumilay ang ngiti nito. "Kuya, sino ba yung kasama mo? Bakit hindi mo ipakilala sa amin agad?" Sabi ng kanyang bunsong kapatid na may bahid pa ng panunukso ang tinig. Agad naman tinignan ni Beth si Kiana at inisip ng kanyang bunsong anak ay tila ba nabasa nitong nasa isip niya. Hinawakan ni George ang kamay ni Jocelyn at naglakad palapit sa kanya kung nasa ng kanyang ina. Ilang sandali pa nga ay nagsalita ito. "Ma, ito nga po pala si Jocelyn at nakita na kayo dati nung pumunta ako sa bahay. At ngayon, girlfriend ko na siya ngayon," sabi nito. Bagamat alam niyang nagpapanggap lang sila, nang marinig niya ang salitang girlfriend ay hindi maiwasan ni Jocelyn na mamulang kanyang muka. "Ma, tingnan mo may girlfriend na si kuya at siya ang una niyang ipinakalala sa'yo." Sabi ni Kiana rito na may bakas ng kasiyahan ng tinig. Nang mga oras na yon ay sobrang saya din naman ni Beth lalo pat napakatagal na niya itong inaabangan. Ang magkaroon na rin sa wakas ng kasintahan ng anak niya at ang nagustuhan pa nito ay ang babaeng nagustuhan niya rin. Paano siyang hindi magiging masaya? Dahil sa kanyang tuwa, pakiramdam niya pati ang mga katawan niya ay gumaan ng pakiramdam. "Tita," sa mga oras na yon ibinitawan ni Jocelyn ang kamay ni George at naglakad palapit pa rito at mabilis siyang nagmano rito. "Pasensya na po at noong huli ay nagmamadali akong umalis at ngayon inabalitaan ko po na may sakit po pala kayo. Kaya naisip ko pong puntahan kayo at dalhan kayo ng merienda at ng regalo. Sana po'y magustuhan nyo." Napakalambot ng boses ni Jocelyn at habang pinakikinggan niya ito ay masasabi na para siyang nakikinig sa isang kanta. "Halika, dito ka sa tabi ko." Nakangiti namang lumapit si Jocelyn sa tabi nito at umupo. Inabot nitong kamay niya, tinawakan ito. Sa sandaling hawakan nitong kanyang kamay ay bigla na lamang nag-init ang puso ni Jocelyn at bigla niyang naramdaman na tila ba naiiyak siya. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na magpanggap bilang girlfriend ni George ay hindi dahil sa maraming beses siya nitong tinulungan at nahihiya siyang tanggihan ito, ngunit ang totoo ay dahil ito sa ina ni George mismo. Noong una niya itong nakita ay sobrang nagustuhan siya ni Jocelyn dahil ang ugali nito ay katulad ng kanyang ina. Ngayong mas malapit na siya rito ay naaamoy niya ito at kaamoy na kaamoy ito ng kanyang ina. Sa isang iglap ay bigla na lamang niya naisip ang kanyang ina. Mabuti na lamang at nakapagpigil siya kung hindi baka umiyak na siya sa harapan nito. Sobrang miss na talaga niyang kanyang ina. Ilang sandali pa nga ay nakipagkwentuhan na siya rito.
At hindi niya namamalayan ay halos 1 oras na pala ang lumipas. Sa oras na yon, bigla na lamang pumasok doon ng isang nurse at pinaalalahanan ang pasyente na tiyakin na magkakaroon to ng sapat na pahinga at matulog din ito dapat ng maaga. Pagkaalis ng nurse ay kaagad namang lumapit sa kanya si George. "Ma, baka kailangan mo na magpahinga," sabi nito sa kanya. Bagamat nag-atubili siya, tumango pa rin si Beth sa kanya. Bumaling to kay Jocelyn. "Okay, sige Jocelyn. Dalawin mo ko ulit Jocelyn kapag mas maganda ng pakiramdam mo," sabi nito sa kanya. Sa totoo lang medyo nahihiya si Jocelyn dahil nga kunwari lang naman na girlfriend siya ng anak nito. At natatakot siya na darating ang araw na muli silang magkikita. Ngunit kailangan na nilang sabihin ditong totoo na wala naman talaga silang relasyon ng anak nito, lalo na at kitang-kita niya sa mukha nito na talagang masaya ito at parang sobrang guilty niya ng mga oras na yon. Dahil tsak na kapag nalaman nito, ang totoo ay baka sobrang maging malungkot ito. "Ma, masyadong busy si Jocelyn dahil sa internship niya at mas magiging busy pa siya soon dahil malapit ng graduation niya, kaya magpagaling ka na muna at pupuntahan ka na lang niya ulit sa bahay," sabi nito sa ina nito. Hindi naman ito nagsalita kaya nagpatuloy to. "At isa pa, busy din ako sa trabaho ko lately kaya baka hindi din ako magkaroon ng oras para dalhin siya sa'yo," dagdag pa nito. Bago pa man makapagsalita si Beth ay nauna nang nagsalita si Kiana. "Ma, tingnan mo, hindi pa kasi asawa ni kuya si ate, kaya sobra siyang pinoprotektahan ni kuya," sabi nito. "Kiana, saway naman ni George dito at sinamaan nito ng tingin. Mabilis namang ngumusot at lumapit sa kanilang ina. "Ma, tingnan mo si kuya. Porke may girlfriend na siya, inaaway na niya ako," sumbong nito dito. Nilingon naman siya ni George. "Huwag mo nalang pansinin ang sinabi ng kapatid ko. Medyo may saltik yata talaga yan sabi nito. "Grabe ka na talaga sa akin kuya," napalabing sabi naman ni Kiana. Nilingon siya ng ina ni George. "Pasensya ka na sa anak ko," sabi nito. Agad niya naman tong nilingon. "Ate, huwag kang mag-alala, naintindihan ko naman pong nagbibiro lang siya. Saka magpahinga na lang po muna kayo para gumaling na kayo," sabi niya rito. Mabilis naman tong tumango at ngumiti. "Sige," sabi nito. Dahil doon binitawan na ni Jocelyn ang kamay nito pagkatapos tumayo na. Dahil nga nasa tabi lang ni Beth si Jocelyn at nang tumayo ito ay hindi niya sinasadyang makitang pulang marka sa punong tenga nito. Bahagya niyang pinalitang kanyang mga mata at seryosong tinignan ito nang hindi gumagalaw. Tinignan niya itong mabutit hindi siya maaring magkamali. Ang nakita niya sa leeg nito'y marka ng halik nito. Bigla tuloy siyang napaisip na mukhang malalim ng relasyon ng mga ito at mukha ring malapit na siyang magkaapo at malapit na niyang mayakap ito. Dahil dito, mas lalo pang naging masaya ang puso ni Beth ng mga oras na yon. Napalingon din si Kiana rito kaya hindi lang si Beth ang nakakita doon. Dahil nga bata pa siya, lahat ng maisip niya ay lalabas na yun kaagad sa bibig niya. Wala siyang maitago kaya mabilis siyang lumapit sa kanyang ina at sinabi, "Mami, kailangan niyong maging handa. Mukhang ang relasyon ni ate at ni kuya'y malalim na't baka malapit ka na rin magkaapo," sabi nito sa ina. Sinabi nito'y kagad na namulang kanyang mukha na para bang pinakulo ang hipon. Halos manginig din ang mga kamay niya. "Kiana, tumigil ka nga. Kung ano-ano sinasabi mo," saway ni George dito. Mabilis namang napalabi itong muli. "Kuya, sinasabi ko lang ang totoo. Tingnan mo leg ni ate. Nandun ang bakas ng ginawa mo. Bakit nahihiya ka bang aminin?" Tanong pa nito. Pakiramdam ni Jocelyn nang maunawaan niyang sinasabi ni Kiana, tinamaan siya bigla ng kidlat. Mabilis nang inabot ang kanyang leeg at tinakpan nito. "Pupunta na muna ako sa banyo," paalam niya sa mga ito. Matapos niyang magsalita ay kaagad siyang nagmarcha papunta sa banyo. Nang makapasok siya sa banyo, kaagad niyang tinignan ang kanyang leeg at nang makita niya ng malinaw, ang kiss mark na nasa leeg niya ay halos hindi makagalaw si Jocelyn. Wala siyang ibang maisip na gumawa noon kung hindi si Carter at sadyang ginawa nito yon nang wala siyang kaalam-alam. Habang iniisip niya ito ay hindi naiwasan ni Jocelyn ng magalit dahil sa pagkapahiya niya. Biglang pumasok sa isip niya kung ako na lang ang pinag-usapan ng mga nasa labas ngayon. At dahil doon, muli na namang namulang buong mukha niya. Hindi niya tuloy alam kung paano pa siyang haharap ulit sa mga to. Dahil sa kiss mark niya sa leeg ay hindi niya namalayan na ilang minuto din palang itinagal niya doon. Ilang sandali pa'y nakarinig na siya ng katok mula sa pinto. "Jocelyn, okay ka lang ba?" tanong sa kanya ni George. "Okay lang ako, lalabas na ako," sabi niya rito at pagkatapos tinignan ang sariling refleksyon sa salamin.
Kahit na ilang beses na siyang naghilamos, na natiling namumula pa rin ang mukha ni Jocelyn. Wala siyang magagawa kundi ang lumabas na lamang na ganun ang itsura niya. Pagkabukas niya ng pinto ng banyo, nakita niya kaagad si George na naghihintay sa labas. Nang makita siya nitong lumabas ay kaagad nang hinawakan ni George ang kamay niya. Aalis na tayo, sabi nito sa kanya. Mabilis namang tumango si Jocelyn dito. Nang makita ni Beth na magkahawak ang kanilang mga kamay at pulang-pula pa rin ang mukha ni Jocelyn, ay may masayang ngiti sa kanyang mga labi. Mabilis naman tinakpan ni Kian ang kanyang mga labi, tihim na ngumiti. Mukhang napakamahiyain talaga ni Jocelyn at mukhang naapektuhan din ng kuya ko. Sa sinabi ko kaya sige na nga, hindi ko na ulit sasabihin yon, sabi nito. Ma, magpahinga ka na at ihahatid ko na muna siya, paalam ni George sa ina nito. Mabilis naman tong tumango sa kanya. Sige, sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo ha, at siguraduhin mong maihahatid mo ng ligtas si Jocelyn, sabi nito. Tumango lang naman si George dito, tinila na siya nito palabas. Paglabas nilang dalawa ay magkahawak pa rin ng kamay nilang dalawa, kaya lang 1 minuto pa lang matapos nilang lumabas ay kaagad nang binitawan ni George ang kamay ni Jocelyn. Salamat sa pagsama sa akin, sabi nito sa kanya. Ano ka ba? Napakaraming beses mo na ako natulungan at ngayon ko lang nasuklian ng mga yon. Sagot naman agad ni Jocelyn dito. Biglang naalala ni Jocelyn ang kiss mark sa kanyang leg at bigla na lamang siyang nakaramdam ng hiya. Ako itong walang ingat at halos ipahiya na kita sa harapan ng pamilya mo, sabi niya rito. Dahil doon naalala din ni George kung anong tinutukoy nito at yun nga ay ang kiss mark nito sa leeg. Lalaki siya kaya alam niya na kaagad kung paano nagkaroon si Jocelyn ng ganon. Sa pag-iisip ng isang bagay, mabilis na nagdilim ang kanyang mga mata at biglang naging mahina ang kanyang tinig. Ikaw at siya, nagkasundo na kayong dalawa. Tanong niya dito at napakasimple lang ng tanong niya, ngunit napakahirap bigkasin ng mga salitang iyon at tila ba maubos ang lakas niya. Mabilis naman na umiling si Jocelyn dito. Hindi pa, pero mas pinili ko na muna sarili ko sa ngayon. Dahil sa dami ko na pagdaanan na sakit nitong mga nakaraan at gusto ko nang kumalma na muna ang puso ko. At mas maganda kung laylo na muna kami sa isa't isa. Sagot niya rito. Isa pa'y gusto ko na munang mapag-isa. Dagdag pa niya sabi rito. Ganun ba? Sige kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, sabi nito sa kanya. Sige, salamat. Sagot naman niya kagad dito. Pagkatapos nga niniyaya na muna siya nitong kumain. Nang matapos silang kumain, inatid niya na si Jocelyn na makatanggap si George ng tawag mula sa kapatid niya. Agad niya itong sinagot. O ate, may problema ba? Tanong niya kagad dito. Naihatid mo na ba si Jocelyn? Tanong naman ito sa kanya. Malapit na, sabi niya rito. Sige, at pagkahatid mo sa kanya, bumalik ka rito at may sasabihin ako sa'yo. Narinig naman ni Jocelyn ang sinabi nito at dahil doon, marunong naman siyang makaramdam kaya hinarap niya ito. George, mukhang hinahanap ka ng kapatid mo at pwede mo na akong ibaba rito since malapit na lang naman ang apartment ko rito, sabi niya rito. Ihahatid kita. Hindi mapakaling sabi sa kanya ni George. Ano ka ba? Huwag ka na mag-alala dahil safe naman ang village na to at may security pang naka-duty 24 oras at napaka-responsible nila. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sabi niya ulit dito, isa pa'y may malapit lang doon ng bahay ni Olga at alam niya napakagaling na seguridad doon. Isa pa dahil nga sa mga ginagawa nitong mga pelikula, ay anong oras na itong nakakauwi minsan at safe pa rin naman itong nakakauwi. Okay, sige pero tawagan mo ko kapag nakauwi ka na, sabi nito sa kanya. Mabilis naman siyang tumango. Oo, sige na, umalis ka na at huwag mo na akong paghintay ng ate mo dahil baka mahalagang sasabihin niya. Mabilis naman tong tumango, ilang sandali pa'y tinigil ni George ang kotse sa gilid ng kalsada at pagkatapos bumaba na rin siya kaagad. Kinawayan niya lang ito bago tuluyan tumalikod at naglakad papasok ng village. Mabilis naman itong inikot ni George ang kotse at dahil nga malapit lang apartment ni Jocelyn sa ospital ay nakabalik din naman kaagad si George sa ospital pagkatapos ng 10 minuto. Pagkababa niya ng kotse kaagad siyang naglakad patungo sa elevator at nalaman niyang naroon na palang kanyang ate tinihintay siya. Ate, bakit mo ako hinahanap? Anong sasabihin mo? Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, ay agad-agad na ito nagsalita nang hindi malang pinapatapos ang sinasabi niya. George, gaano kahalang ang bituka mong gawin yon ha? Tanong nito sa kanya na malamig ang mga mata. Ate, ano bang pinagsasabi mo? Nakakunot ang noon niya rito. Wala siyang alam sa sinasabi nito at hindi niya na magets kung tungkol saan ang sinasabi nito. Still pretending ha? Hindi ako bulag at hindi rin ako madaling mapaniwala. Hindi ko alam kung anong pumasok niya sa utak mo para magsinungaling kay mommy. Napakagaling mo, sabi nito sa kanya at pagkatapos ay napailing. Ngayon ay alam na niya kagad kung anong sinasabi nito at yun ay ang pagdala niya kay Jocelyn doon at ang ipinakilala bilang girlfriend niya.
Humugot naman ng malalim na hininga si George. Ate, hindi ko akalain na wala talagang nakakatakas sa galing mo mag-obserba. Sabi niya rito. Pagpasok niyo pa lang, alam kong peke lang ang lahat. Kung si Kiana na paniwala niyo, ako hindi. Hindi na lang ako nagsalita kanina dahil kitang-kita kong saya ni Mommy. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Napakarami ko ng nakasalamuhang tao kaya alam ko na kagad ang totoo sa isang sulyap lang. Dagdag pa nito. Pinilit na pigilan ni Lorraine ang galit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sa tingin mo ate, bakit ko ginawa ang bagay na yon? Ibinaba ni George ang kanyang ulot pagkaraan ng ilang sandali ay ang kanyang tinig ay naging mabigat. Ate, hindi mo kailangang itago sa akin ang lahat. Alam kong tunay na sitwasyon ni Mommy at alam ko rin na kung sino-sinong nilalapitan mo para maimbitahan mo si Doc. Sa Maniego ngunit hindi mo siya maimbitahan at ginawa mo lahat ng yun ng mag-isa. Pinasan mong lahat ng yun na mag-isa ate. Sabi niya rito. At ang dahilan kung bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo ay natatakot ka na baka mag-alala ko at maabala ako sa trabaho ko. Dagdag pa niya sabi dito. Noong pinili kong landas na ito upang maging pulis ay naawa ko sa mami at ngayon ay may sakit na siya ay lalo kong naawa sa kanya. Idagdag pa na matagal na niyang gustong magka-girlfriend ako at gusto ko rin na mapasaya siya kaya handa ko rin gawin ang lahat. Sabi niya rito. Kung sakaling napatigil siya sa kanyang sinasabit bigla na lamang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata at ang kanyang tinig ay biglang nanginig. Kung ano man ang mangyayari, wala din akong pagsisisihan, sabi niya rito. Dahil sa sinabi nito, nantig din ang damdamin ni Lorraine. Siguro, dahil sa tagal niya na bilang tagapangasiwa ng mga negosyo nila, ay naging malakas ng kanyang personalidad. At tulad ngayon sa pagkakataong iyon, napakaraming ang nasabi sa kanya na hindi maganda. Ang lagi ng kanyang ina, ngunit ang lagi niyang iniisip ay gagaling ito at magiging maayos din ang lahat. Ang kanilang pamilya may pera naman at kung mag-imbita lang ng isang tao ay kaya naman nilang magbayad ng kahit tamang pagkano. Ngunit kapag nagkasakit ka talaga at hanggang doon na lang talaga ay kahit na gaano pa karaming pera mo, magiging walang silbi ito. Ipinilig niya ang kanyang ulot, pinilit na idinilat ang kanyang mga mata na nag-iinit ng mga oras na yon. At hindi niya namalayan bigla na lamang tumulong isang buti na luha mula sa kanyang mga mata. Ate, lumapit si George at niyakap siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo at kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Bagamat sa iba, ikaw ang pinuno ng ating pamilya at babaeng pangulo ng mall pero sa akin ikaw ang ate ko. Dagdag pa niyang sabi rito. Hindi mo kailangang maging napakagaling at hindi mo rin kailangang maging malakas at higit sa lahat. Hindi mo pwedeng pasanin ang lahat ng ito dahil lang sa ikaw ang pinakamatanda sa ating magkakapatid. Matanda na ako ate. Hindi na ako bata baka na kailangan mong alalahanin. Pwede mong sabihin sa akin ng mga bagay-bagay na nasa isip mo tuwag mong sarilinin. Dagdag pa niyang sabi, nang marinig ang mga salitang ito ni Lorraine, bigla na lamang siyang napahagulhol. Mabilis na tumulong kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Sa paglipas ng mga taon, siya ang naging haligi ng kanilang pamilya na mag-isa at sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nahirapan at mali din kung sasabihin niya na hindi siya napapagod. Sa kabila ng lahat ng yun, hindi niya pwedeng ipakitang nararamdaman niya dahil kailangan niya maging isang halimbawa sa mga kapatid niya.